Magandang gabi pong muli. Ito po si Angel at ang lahat po ng ito ay random. Nag-umpisa naman ito nang nagkabalikan kami ng aking jowa noong 2016 at dahil nga doon, naging malaya na naman ang pagbisita ko sa kanila sa bahay nila dahil sabi ko nga sa aking mga unang kwento, nasa tapat lamang po sila ng bahay namin. Isang beses po ay nag-aayos daw siya ng buhok sa salamin sa hallway nila which is katapat sa pinto ng bedroom niya na nakabukas at doon naman ako nakahiga habang pinanunood siya. Dahil hinihintay ko rin siyang matapos nung time na iyon, lumingon siya sa akin ng ilang beses at para nga daw po siyang nagtataka. Ako naman ay pangiti-ngiti lamang sa kanya at parang kinikilig sa tuwing tinitignan niya ako sa kung saan ako nakahiga. Hanggang sa umalis na nga kami sa bahay nila para puntahan yung aming papasyalan ay doon lamang niya inamin sa akin. May nakikita daw siyang babaeng nakaupo sa ulunan ko. Itim daw ang suot nito at nakatitig daw kay jowa sa salamin. Pero dahil estudyante pa po kami noon, kahit takot na matulog sa bahay nila ay wala po kaming naging choice. Ang sumunod pong experience namin ay nung graduate na po kami noong 2017. At dahil dito ay lumipat na rin ako sa Calamba, Laguna dahil doon na po siya nag-work sa engineering company ng tatay niya. So kumuha po ako ng apartment doon para magsama din po kami. Work from home po ako noong simula kaya nung time na iyon ay nasa graveyard shift pa ang schedule ko. Nag-work po ako sa sala habang siya naman ay natutulog na sa kwarto pero nakabukas lamang yung pinto. Tandang-tanda ko Sir Red na All Souls Day po iyon dahil kakauwi lang namin galing ng Nueva Ecija. May narinig po akong lalaki na may kalaliman at kalakihan yung boses. Paulit-ulit po siyang nagsasabi ng hi, pagkatapos ay hello at papaiba-ibahin po niya yung tono pero iisa lamang yung kanyang sinasabi. Naisip ko na baka lasing lamang iyon. Yung bang mga galing sa inuman dahil holiday at walang pasok. Ikot naman ang ikot yung aso namin at yung kuting pa lang namin noon na itim ay hindi ko mawari kung bakit nakatitig sa labas ng screen door. Nagtaka ako ng lubos Sir Red kasi parang palapit ng palapit ito at palakas ng palakas yung nadidinig ko. Kaya chinat ko yung best friend ko kasi medyo natatakot na ako hanggang sa sumigaw na ito na parang nasa tenga ko na at yung boses niya ay garalgal na parang galit. Inulit niyang, "Hi!" At napasigaw at talon ako sa kama at sinabi kong, minumulto ako!" At tumayo siya at nag-check naman sa paligid pero wala namang tao. Kinabukasan pag-open ko ng messenger. Nainis pa nga ako sa best friend ko kasi hindi niya ako sinagot kahit naka-online siya nung gabi. Nag-send na lamang siya ng screenshots na kung bakit daw ako nagagalit. Samantalang wala naman daw siyang natanggap na mensahe. Pero sa end ko ay nag-send naman ng mga ito. Nagulat na lamang ako sa mga sinend niyang screenshots at talagang wala nga akong mga isinend. Pati ang video call hindi nag-go through. Para bang may nag-i-intercept na multo, lalong-lalo na doon sa aking reach. Pare-pareho po kaming nang hilakbot na tatlo dahil dito. Meron din po noong taong 2018 nang namasyal kami sa Tagaytay. Balikan lamang po ito dahil malapit lang naman ito sa Calamba. Pauwi na po kami nang kami po ay nag-stop over sa isang sikat na kapihan. May pumansin sa akin na naglalako ng kakanin at inaalok ako na bilhin na kanyang paninda, lalo daw yung yema.
Sumumiti lamang ako at umiling at sabi niya sa akin, "Ang ganda mo naman, Neng." At umalis na siya. Sa buong biyahe namin pauwi, ewan at doon ko na naramdaman ang pagkahilo, pamamawis ng malamig at para ako nasusuka. Doon nga'y sinabi nilang nausog ako. Bumisita naman kami sa bahay namin sa QC noong 2018. Late po kaming umuwi noon at bigla po akong nagutom kaya nag-prepare po ako ng pagkain sa kusina. Habang naghihiwa pa ako ng kamatis, may nagtanong sa akin kung ano ang ginagawa ko. Akala ko nga noong una ay kasambahay lamang ito ng lolo ng partner ko sapagkat kaboses niya ito. So sumagot ako ng, "Nagutom lang kasi ako bigla, ate." At muli siyang nagtanong ng, "Anong ginagawa mo?" Pero sa pagkakataong iyon ay mas malakas na at parang nangungulit. So hindi na ako sumagot kasi parang galing talaga sa balon yung boses. Binilisan ko na lamang ang paghiwa hanggang sa sumigaw siya at nakita ko talaga si Red sa peripheral vision ko na para pa nga siyang yumuko ng mabilis para itapat pa yung ulo niya sa ulo ko. Just imagine si Red, yung itsura dahil nakayuko ako na naghihiwa, as in pumailalim yung ulo niya sa gilid ng ulo ko at sumigaw ng, "Ano ginagawa mo, sabi?" At binitawan ko na lahat ang aking ginagawa sa kusina at tumakbo paakyat. Umiyak ako at sinabi ko sa partner ko na muli ay minumulto ako. Yung pusa naming itim ay nag-arc yung likod. Nakatayo ang mga balahibo at naglalakad patagilid at naghihis talaga siya sa ulunan ng kama. It was the same spot, Sir Red, kung saan umupo daw yung babaeng itim noong time na nakahiga ako habang nag-aayos ng buhok yung partner ko noong 2016. Hindi ko talaga mawari, Sir Red, pero talagang masasabi kong nakaka-sense din ang mga alagang hayop. Na-figure out na lamang din namin na sila pa rin yung same na mga elementong nanggugulo mula noon sa amin. Nagalit yung partner ko at sinabi niyang, "Huwag niyo tinatakot si Angel at yung pusa ko. Huwag niyo akong subukan." At doon po tumigil ng bahagya ang mga pagpaparamdam. Sinundan naman po ito noong 2020 na at saktong pandemic kaya hindi po kami nag-apartment. So tumira po kami ulit sa village namin, sa bahay nila sa tapat ng bahay namin dahil nag-migrate na yung best friend ko kaya lolo na lang niya ang nandoon at isang middle-aged na kasambahay. Para makabawas din ng gastos dahil nawalan din po ako ng trabaho noon at para may kasama na rin po yung lolo niya. Kaya nag-decide po kami na umuwi na kesa nga naman na kami ay ma-lockdown pa sa Laguna. Natuwa rin naman ako noon, Sir Red, dahil napalapit na ulit ako sa pamilya ko. Kalilipat pa lamang namin muli doon. Meron na namang strange na nangyari. Kung inyong matatandaan sa mga nauna kong kwento, doon din po siya nakakita ng parang bruha sa kusina. So habang nag-aayos po ako at nag-a-unpack ng gamit namin, ay nag-video call sa akin yung dati kong friend na clairvoyant. Pero nakatakip yung kamay niya sa camera. Natanong ko nga siya kung bakit pero ang sabi niya ay wala. Minsan naman ay may naririnig yung partner ko na nagbubuntong hininga daw. Sobrang random, like habang nagtutoothbrush siya, habang kumakain, o kaya sinabi ko na lang na baka iniisip niya na ako yung gumagawa nun. Kaya ang palagi ko pong sinasagot ay hindi ako yun. Hanggang sa ako na po yung nakarinig habang naliligo ako. Kaya sinabi ko na lang po sa kanya nang minsan kaming magsama na, "Alam mo ba yung sinasabi mong nagbubuntong hininga? Natidinig ko rin."
Ngayon naiintindihan na kita. So another experience. Pagkalipat lamang po namin ay nanaginip na ako na nag-hire po kami ng sariling kasambahay. Doon po sa panaginip ko ay mahaba yung buhok nito, payat at ang putla. Medyo sinister talaga yung mukha niya, Sir Red, at para bang may binabalak na hindi maganda. So habang ini-interview siya, sinasabihan niya ako ng, "Lagi na lang ikaw. Ikaw na yung maganda. Ikaw na yung matalino. Ikaw na yung lahat." At dahil mahirap maghanap ng kasambahay, tinanggap na lang namin siya. Sa panaginip ko pong iyon, medyo may third person point of view din ako na nakikita. So habang tinuturo ko sa kanya yung mga lutuan at iba pang kagamitan, nakita ko po sa gawing likod niya na meron siyang hawak at itinatago na panghiwa ng karne na karaniwan pong ginagamit ng mga matador. Ginising ko raw yung partner ko sa panaginip ko at sinabi kong ang creepy nung kasambahay naming hinire. Sinabi ng partner ko na mag-impake na lamang daw kami at kunwari magbabakasyon, pero ang gagawin ay ipapahuli namin siya sa pulis. Pero habang nag-iimpake kami, silip daw siya ng silip sa kwarto namin at yung mukha niya ay mas nagiging creepy. Doon na po nagtapos yung aking panaginip. Lagi na po akong binabangungot sa bahay na yun, kaya nag-advise yung clairvoyant friend namin na pakawalan ang 3 pinakamatapang sa 6 naming pusa na pinangalan naming sina Chester, Biggie at Maddox sa master's bedroom, kung saan madalas kaming nakakaramdam ng mabigat para daw po ma-ward off yung mga entities na naroroon. Sa panaginip ko, sinara ng kuya ko yung sliding door na nagko-connect sa room namin at sa master's bedroom dahil may lalaki din daw pong pilit pumapasok sa kwarto namin. Nagpaiwan ang kuya ko sa kabilang side ng sliding door para kalabanin siya. Minamind control niya yung kuya ko. Binabalik niya sa pagkabata at pinapakita sa kanya lahat ng mga nakakatakot na karanasan niya noon at kung ano-ano pang mga evil at mga violent thoughts, pero pinipilit niyang labanan ito hanggang sa nabasag yung sliding door at may malalim na nakakatakot ding boses ang nadinig naming nagsabing, "Akala niyo mahaharangan niyo ko? Nilabas niyo pa yung mga pusa niyo, ha?" At binuhat ng kuya ko sina Chester, Biggie at Maddox para protektahan. Saktong sila pa ang mga pusang pinakawalan namin sa master's bedroom, gaya ng sinabi ng friend namin. So naiyak po ako nung time na iyon, Sir Red, pagkagising ko, kasi nakaramdam po ako ng parang lukso ng dugo na sa kabila ng mga pinagdaraanan ko at kahit may sarili ng place ang kuya ko sa Makati, parang nararamdaman kong pinoprotektahan pa rin niya ako. Kunento ko sa clairvoyant friend naming iyon at sinabi niya, 3 nakatira dyan sa bahay na yan. Isang bruha sa kusina na tumatambay din sa kwarto ng kasambahay. Isang babaeng nagmamasid lang at siya yung tinatawag na watcher. Yung nadidinig yung nagbubuntong hininga at nanunood sa bintana o nakalaylay sa sliding door ng shower habang naliligo kayo. Alam niyo bang madalas ding nagtatago sa ilalim ng kama sa master's bedroom? At meron din isang lalaki. Maitim yung suot niya. Yun yung pinakamalakas. At ang tawag namin sa ganun ay ang puppet master. Natakot kami sa lahat ng sinabing iyon ng aking kaibigan. Hindi kasi namin alam, Sir Red, kung demonyo po ba siya, spirit, poltergeist o iba pang mga elemento. Pero parang sila nga yung nagsisilbing bantay ng partner ko dahil kung pagbabasehan lahat ng ikwinento niya sa akin, bata pa lamang daw siya ay nakikita na pala lahat ng partner ko ang mga ito. Kaya nung sinita daw niya sila sa previous na kwento ko,
para tumigil sila ay sinunod naman nila. Pati po yung mga masasabi kong weirdong experiences namin, Sir Red, ay pinabayaan na lamang namin gaya ng parang may nanonood sa amin na kami mismo ay lilingon talaga para tingnan kung totoong meron. Pero wala naman talaga kaming nakikita. Yun bang parang meron kang kasama kahit saang sulok ng bahay? Sa isip-isip ko naman, hindi naman na dapat kaming maging choosy. Pandemic kasi nung time na iyon at masyadong mabigat sa amin ang pinagdaraanan. For sure, maging sa iba rin. Kaya naisip ko, haunted lang talaga yung village. As long as it doesn't disrupt our everyday lives, ay okay lamang na naroroon at hinahayaan. But I was wrong, Sir Red. 2021 po nang napansin din namin na may attitude pala yung kasambahay ng lolo ng partner ko. Dahil nga mahirap na maghanap ng kasambahay nowadays, ay nag-a-adjust po kami at pinakikisamahan lamang siya ng pamilya. Lalo na kapag yung matanda na yung aalagaan, kaya talagang nasa isipin kami na mahirap maghanap ng mapagkakatiwalaang kasambahay. Dito ko po pwedeng ikonekta yung napanaginipan ko. So pagkalipat namin dun ay mabait pa naman siya. Lagi siyang umihiram ng pera sa akin at pinagbibigyan ko naman. Ako kasi yung tipo ng tao, Sir Red, na ayaw ko talaga ng issue. Aware naman kami na nakikisama lang kami kahit nagbibigay naman po kami ng share sa bahay at maging sa consumption. Umabot na rin po sa punto na medyo mapang-abuso na rin yung kasambahay na iyon, kaya hindi ko na po siya pinahiram at doon na po biglang nagbago ang kanyang ugali. Parang hanggang araw-araw na rin po yung pag-aaway at talagang masasabi kong naging maldita siya ng tuluyan. Meron pa nga pong instance, Sir Red, na binugbog po niya ako at napilitan talaga kaming umalis doon para wala ng eksena. Wala nga din pong nagawa yung pamilya ng partner ko dahil nga talagang matagal na rin yung kasambahay nilang iyon at sa kabilang banda na may mapagkakatiwalaan talaga. Marahil ginagawa ito sa amin ng kasambahay at nag-feeling talaga na entitled dahil alam niyang meron siyang kakampi. Matiisin din naman po akong tao kaya hanggat kaya ko ay okay lamang lahat. Thankful naman din ako dahil yung partner ko po ay hindi ako iniwan. Pero bago kami nakaalis doon ay sunod-sunod pa ang mga pinagdaanan naming kalbaryo. Andyang sinisiraan kami nung kasambahay at sinisira rin yung mga gamit namin. Para bang sinisilaban na kami paalis ng bahay na iyon. Sinabi nung clairvoyant friend ko na yung puppet master daw at yung bruha na naroroon sa bahay ang siyang bumubulong sa kasambahay ng lolo ng partner ko para gawan kami ng masama dahil nagfi-feed daw ito sa negative energy ng kasambahay. Sinabi ko rin ito sa tito ko, lalo yung mga ginagawa sa amin ng kasambahay. Sinunod na lamang po namin ang kanyang mga payo at iyon nga ay umalis na kami doon. So bago kami umalis, hindi ko alam kung hinampas ba ng kasambahay yung pusa namin o hinulog sa hagdan, pero pag uwi namin ay pilay na yung isang paa nito. Maaaring maging pamilyar na naman ang senaryong ito. Sa bangungot ko po noong 2020 ay pinoprotektahan ng kuya ko ang mga pusa ko mula doon sa tinatawag nga na puppet master. Pero natuluyan pa rin po niyang sakta ng isa sa kanila. Ito na po yung naging last straw, Sir Red. Kaya talagang umalis na kami doon at tuluyang lumipat ng Baguio. Maihahalin tulad ko po kasi yung bahay na iyon doon sa Amityville Haunted House. Malakas yung paniniwala ko kasi, Sir Red, na yung mismong bahay ay may sa demonyo. Yun bang titignan ko lamang nakikiripihan na talaga ako. Ibukod pa yung katotohanan
na madami din pong mga hindi maipaliwanag na pangyayari na naganap doon. Kaya I am very glad na wala na kami doon. Siguro'y iniisip ng ilan sa inyong mga tigapakinig kung ano yung pinakamalala sa mga karanasan naming ito. Akala siguro nila ay ito na nga yun, pero hindi pa pala. Ipagpapatuloy ko po ang kwento kong ito sa susunod kong entry.